Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ni Apostol San Juan, Ebanghelista. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasambahan sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Pagkaloob mo ang kanyang pinaabot sa aming pangdinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa.
at kaukulang pag-iisip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ngayong kapistahan ni San Juan Evangelista,
ay narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagkatuklas ng mga alagad ng isa sa pinakauna at mahalagang pruweba na si Jesus ay muling nabuhay talaga, ang libingang walang laman. And for me, this says a lot about St. John, pero magfo-focus tayo sa isa lang. At yun ay ang kanyang respeto, kanyang paggalang sa binigyan ng kapangyarihan sa simbahan. Anong ibig kong sabihin dyan? Pansinin po ninyo, sa account ng Ebanghelyong ito, ayon na rin kay St. John mismo, nauna talaga siyang dumating sa libingan. Naunahan niya si Pedro. Pero hindi siya agad pumasok. Hinintay muna niya si Pedro. At nang makita niya, hindi niya sinabing, ay, nandiyan ka na pala. Sige, mauna na ako. Hinintay lang kita. Hindi. At nang makita niya si Pedro, hindi rin niya sinabi, ayan ka na pala. Tara, pasok tayo. Sabay na tayo. Hindi. Hinayaan niya na mauna si Pedro. Kahit sigurado ko, gustong-gusto na niyang pumasok at imbestigahan ang nakikita niya dito. Yun ang sinasabi kong paggalang ni Juan kay Pedro na binigyan ng kapangyarihan sa ating inang simbahan. Natatandaan po ninyo sa Mateo 16, nang sabihin ni Kristo kay Pedro, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking simbahan. Iyaan ang kapangyarihang binigay ni Kristo kay Pedro na ikinagalang ni Juan. Yes, kahit siyang nauna, yes, kahit siya ang itinuturing niyang minamahal na alagad ni Jesus, yes, kahit siya yung nahilig sa dibdib ni Jesus, sa balikat ni Jesus, yes, kahit siya yung tanging alagad na naiwan sa ibaba ng krus habang namamatay si Jesus, yes, kahit sa siya yung alagad na pinagbilinan ni Jesus ng nanay niya. And yes, kahit na alam niya na siyang unang naniwala na si Kristo ay muling nabuhay talaga, hindi pa rin siyang nauna na pumasok sa libingan, si Pedro pa rin na kaniyang iginagalang. And not just that, alam din niya ang mga naging pagkakamali na at this point ni Pedro. Alam niyang lumubog si Pedro sa tubig dahil sa kahinaan ng pananampalataya nito. Alam niyang napahiya si Pedro nang sabihin niyang magtatayo ito ng 3 kubol na hindi pinayagan ni Kristo. Alam niya na nagalit si Kristo kay Pedro, na pagsabihan si Pedro nang tapyasin ito ang tenga ng Romano. Alam niya na hindi nakatupad si Pedro sa pangako nito kay Kristo, na kahit buhay nito iaalay niya. Alam niya na hindi lamang isa kundi 3 beses ding tinatuwa ni Pedro si Kristo. Alam niya na hindi agad naniwala si Pedro na muling ang nabuhay si Kristo. But despite all this, hindi niya siniraan si Pedro, maging sa kanyang mga kapwa-disipulo. Lalo't hindi niya ikinumpara ang sarili niya kay Pedro para maibaba si Pedro at maitaas naman ang mga accomplishments niya. Yun ay dahil iginagala nga niya si Pedro na binigyan ng kapangyarihan ni Kristo. May mga naging kontrobersyal na pahayagan Santo Papa na ikinagulat ng marami. Halimbawa, yung pagsabi niya sa mga pare na pwedeng blessan ang mga homosexuals na nagsasama, pero hindi yung homosexual union, but each person, because each person has the right to be blessed. Pero naging controversial yon. Nandyan din yung pahayag niya tungkol sa all religions are paths to God. Maraming nagulat. Pero ang mas nakakagulat, yung negatibong reaksyon. Hindi ng mga hindi Katoliko, kasi given na yon, kundi yung mga mismong Katoliko. Minsan makikita ko sa FB account ko, may mga alam kong Katoliko, magre-react ng negatibo. Kung ano-ano sasabihin sa Santo Papa. Iba, dati pang seminarista. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng rason and words sa ibang bansa. Pati mga pare, may mga obispo who would openly attack sa Pope, sa media. Meron po akong nakilala na isang Opus Dei. Ang Opus Dei po ay institusyon sa ating inang simbahan na ang mga members na laiko at mga pare ay kilala sa kanilang pagiging very conservative pagdating sa turo ng ating simbahan. At tinanong ko siya kung mayroon bang mga pagkakataon na nagiging against sila, halimbawa sa mga controversial ngang pahayag ng Santo Papa. At sabi niya, minsan may
konti silang members na against. Pero sabi niya, batas sa amin yung kung i-correct namin ng Santo Papa, hindi dapat in public. Dapat nasa proseso at hindi agad-agad at hindi talaga isa sa publiko. Tama. Kasi it may put the Pope in bad light. Pwede mong agad siraan ang Santo Papa at saktan ang simbahan. Ang tao pa naman kahit konting detalye lang na hindi pa napapatunayan, pinaniniwalaan agad. At pag pinaniwalaan, ako, wala na agad yung mga nagawa mong kabutihan. At puti sana kung gumagawa talaga ng mali ang Santo Papa. Hindi naman, napakabait nga. At hindi ba siya guided? Guided siya ng mga tao nakapaligid na naman sa kanya. Kaya, mas malapit sa katotohanan, siya'y na may misinterpret lang. Baka nga, malamang nga, yung mga nakaka-misinterpret sa kanya ang talagang mali at hindi siya. And so, brothers and sisters, may we learn from the example given to us today by St. John the Evangelist. Hindi lang para sa Santo Papa, kundi para sa mga obispo, para sa mga pare, para sa mga binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon sa simbahang ito. Baka isipin nyo, nasasabi ko ito dahil pare ako. Hindi, sigurado akong hindi. Kasi kung maniwala kayo sa hindi, sanay na ako sa paninira, sanay na ako sa mga negatibong komento sa akin, lalo na sa social media, sanay na ako ako'y minumura. Bagamat nasasaktan pa rin nun, pero kayang-kaya ko na eh. Kaya sigurado kung itong sinasabi ko sa inyo ay hindi lang para sa akin, kundi more on para sa ibang mga binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa simbahan. Besides, ako mismo ay nakaranas ng paninira ng ilan sa mga miyembro ng simbahan. Ako mismo ay nadidismaya ako minsan sa mga nababalitaan ko sa simbahan. Pero narinig niyo po ba ako? Kahit isa lang, kahit isang beses lang, sa 5 taong ko ng live na nagmimisa, I'm challenging you. Kung meron kayong malalaman na isang video clip na siniraan ko ang kapwa-pari ko at may nasabi kong negatibo tungkol sa simbahan, lalong-lalo na sa mga namumuno sa simbahan, I'm challenging you sapagkat sigurado kong wala kahit minsan. Dahil para sa akin, kailangan ko silang ikalang sapagkat ang Panginoon ang nagbigay sa kanila tulad sa akin ng kapangyarihan. Hindi ko po sinasabi na konsintihin nyo kami kapag kami nagkakamali. Tama nyo kami. Pero sana nandun pa rin yung paggalang. Kahit di na sa aming pagkatao. Kahit doon na lang sa kapangyarihan at tungkuling ibinigay sa amin ng ating Panginoong Hesukristo. As I said, mas masakit kapag ang paninira, ang pangutya, ang mga negatibong komento ay galing sa mga kapwa Katoliko. Galing sa mga kapwa miyembro ng simbahan. Silang mga palagi ko yung nag-iisip na mas marunong, mas magaling at mas banal sila kaysa sa mga obispo, Santo Papa, kahit sa mga pare. Matuto sana tayo kay San Juan Evangelista na hindi nag-isip na mas magaling, mas marunong at mas banal siya kaysa kay Pedro. Sa pagkatandaan natin kailanman hindi magiging karunungan, kagalingan at kabanalan ang hindi paggalang sa mga binigyan ni Kristo ng kapangyarihan sa simbahan. Naman na pa, kahangalan, katangahan, at kasalanan yan. Sapagkat wala tayong ibang hindi ginagalang kundi ang Panginoon lamang. At wala tayong sinasaktan kundi ang ating inang simbahan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko,
Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo akong makita ng mga itinalaga mo sa simbahan upang kami panguluhan ay binigyan mo ng kapangyarihan. Na hindi sila ang tumawag, kundi ikaw ang tumawag sa kanila. Na ikaw ay pumili sa kanila. Gayon din, tulungan mo kami igalang ang aming mga magulang sapagkat ikaw rin ang pumili sa kanila para kami panguluhan. Tulungan mo po kaming magabayan nila at pinagdarasal din naman namin ang mga namumuno sa aming simbahan, sa aming pamahalaan, sa aming tahanan na maging maayos ang paggabay sa amin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami lapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwa-kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal at di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit
kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa silangan, ang talang makinang, nagbigay liwanag sa sandaigdigan. Yaon ng siyang tanda na bagong silang, ang buong tutubo sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni San Juan ay mamalaging nananahan sa amin pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Heso Kristo.
kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkunin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak, huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong sa amin na nagiging dahilan para ma-maintain natin ang simbahan, makatulong din sa nangangailangan, makapagpagawa ng mga chapels. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang Salamat po. Thank you. Thank you sa inyo.